Naramdaman ni Ara ang hapdi sa likod ng kanyang lalamunan nang magising siya, kasabay ng mabigat na pagpintig sa kanyang sentido. Kumurap siya, tinatangkaing kilalanin ang kisame, ngunit ang tanging nakita niya ay isang malabo at umiikot na puting anino. Umungol siya, dumapa, at ibinaon ang mukha sa unan, naghahanap ng kalimutan mula sa masakit na katotohanan ng isang matinding hangover. Bigla siyang napabalikwas. Nagulantang ang kanyang isip sa isang alaala, isang labi, malambot at mainit na dumiin sa kanya. At isang pangalan na bumulong sa dilim. Megs. Hindi. Impossible. Bumangon siya, humihinal at napaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang apartment ay tahimik, ang araw ay sumisikat sa bintana, ngunit ang kanyang puso ay humahampas na tila isang martilyo. Kagabi ang company party. Ang pag-inom. Ang pagtawa. At si Megs. Naalala niya ang kanyang ngiti, ang kanyang pangungulit, at ang paraan ng paghawak niya sa kanyang braso. Sobra siyang nalasing kaya hindi na niya matandaan ang buong pangyayari, ngunit ang huling alaala ay nanatili. Si Megs, inihahatid siya pauwi, at pagkatapos ang halik. Isang halik na hindi dapat nangyari. Kinuyom ni Ara ang kanyang mga palad. Isang gabi lang iyon. Isang malaking pagkakamali na dulot ng sobrang alak. Kailangang kalimutan niya ito. Sa loob ng Lozano Group, si Ara ay isa lamang intern. Isang butil ng buhangin sa isang malaking disyerto ng korporasyon. Ngunit ang kanyang trabaho sa opisina ng CEO ay naglagay sa kanya sa isang kakaibang posisyon, malapit sa mata ng bagyo, o mas tumpak, sa matatalim na mata ni Rafa Lozano. Si Rafa ang epitome ng kapangyarihan. Mahaba ang kanyang tindig, may matalim na panga, at palaging may suot na formal na suit. Ang kanyang mga mata, kulay kape na halos itim, ay tila may kakayahang tumagos sa iyong kaluluwa, na nagbibigay kay Ara ng matinding kaba sa tuwing tinitingnan siya. Siya ang CEO, ang tagapagmana ng isang imperyo, at bawat kilos niya ay may bigat at otoridad. Ara, malamig na boses ni Rafa ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Napalingon siya, at nakita ang CEO na nakatayo sa likod niya, malalim ang kunot sa noo. Hindi mo pa naisumite ang report para sa board meeting mamaya. Napasinghap si Ara. Po, sir. Ay, opo, sir. Tinatapos ko na po. Nagmadali siyang humarap sa kanyang computer, ang kanyang mga daliri ay nagmamadaling nagtipa sa keyboard. Ang kanyang ulo ay humihilab pa rin at halos hindi niya mabasa ang mga letra sa screen. Are you feeling alright, Ara? Tanong ni Rafa, ang boses niya ay walang emosyon, ngunit may kakaibang pagtitig sa kanyang mga mata. You seem distracted. Okay lang po ako, sir, pilit niyang ngiti, kahit na parang may pumipiga sa kanyang dibdib. Medyo kulang lang po sa tulog. Ayaw niyang sabihin na ang kulang sa tulog ay bunga ng magdamag na pag-isip tungkol sa kanyang kapatid. Naglakad si Rafa patungo sa kanyang desk, ang bawat hakbang ay may otoridad. Umupo siya at nagsimulang mag-type sa kanyang sariling computer, ngunit naramdaman pa rin ni Ara ang kanyang presensya, ang bigat ng kanyang tingin. Ito ang paraan ni Rafa, tahimik ngunit nakaka-pressure. Siya ang tipo ng tao na hindi kailangang magsalita ng marami para malaman mong siya ang nagkokontrol. Mabilis na lumipas ang oras. Sinubukan ni Ara na mag-concentrate, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa naganap kagabi. Ang halik. Ang labi ni Megs. Ang init na kumalat sa kanyang katawan. Paano kung maalala niya? Paano kung maging awkward ang lahat? Biglang bumukas ang pintuan ng opisina. Good morning, everyone. Maaga ako today, di ba? Isang masiglang boses ang pumuno sa tahimik na opisina. Si Miguel Megs Lozano, ang nakababatang kapatid ni Rafa, ang pumasok. Kumpara kay Rafa, si Megs ay kabaligtaran. Mayroon siyang mas magaan na aura, ang kanyang buhok ay medyo gusot na tila kararating lang mula sa isang adventure, at ang kanyang ngiti ay nakakabighani. Mahilig siyang magsuot ng casual, ngunit mahal na damit na nagpapahayag ng kanyang pagiging malaya at walang pakialam. Siya ang bad boy ng pamilya Lozano, ngunit mayroon siyang kakayahang paikutin ang mga tao sa kanyang palad. Megs, walang emosyong bati ni Rafa, na hindi man lang tumitingin sa kapatid. Bro, di ka man lang mangangamusta, sabi ni Megs, lumapit sa desk ni Rafa at umupo sa gilid nito, nagpapalaki sa abala nitong kapatid. Seryoso mo naman lagi. Alam mo, minsan kailangan mo ring mag-relax. Kagaya kagabi, di ba, Ara? Nabitawan ni Ara ang ballpen. Ay. Opo, Sir Megs.
Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Naalala niya. Bakit ganoon ang tono niya? Parang walang nangyari. Lumapit si Mig sa desk ni Ara, may malapad na ngiti. Oh, no sweet Ara. Still trying to finish Refa's monster reports. You should just stayed in bed today, alam mo na, after all the fun last night. Kinindatan niya si Ara, ang mga mata ay nangaasar. Namula si Ara hanggang sa tenga. Fun. Para sa kanya, isang bangungot ang e-phone na yon. Hindi niya alam kung nagbibiro si Migs o kung sinasadya nitong ipaalala sa kanya ang kanilang ginawa. Sir Migs, nagtatrabaho po ako, pilit niyang tugon at umiiwas sa tingin nito. Okay, chill. Ang init mo naman. Tumawa si Migs at ginulo ang buhok ni Ara bago lumayo. Biro lang. Kailangan ko lang makuha yung case ng kotse ko kay Rafa. May lakad ako mamaya. Nakahinga ng maluwag si Ara nang umalis si Migs sa kanyang tabi. Hindi siya naalala. O, mas malala, hindi niya lang pinapansin. Ang pag-iisip na yon ay masakit, ngunit mas nakakapanatag kaysa sa ideya na magiging awkward ang kanilang relasyon. Ginugol ni Ara ang buong umaga sa pagtatrabaho, sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Pero sa tuwing naririnig niya ang boses ni Migs sa kabilang opisina, o nakikita niya ang anino ni Rafa sa kanyang gilid, bumabalik ang lahat ng alaala. Tanghali na nang biglang tumawag si Rafa mula sa kanyang opisina. Ara, come here. Nalaglag ang puso ni Ara. Nako. May mali siguro sa report. O baka naman nakita niya ang CCTV footage kagabi. Hindi, impossible. Walang CCTV sa labas ng apartment. Huminga siya ng malalim at pumasok. Nakaupo si Rafa sa kanyang swivel chair, nakaharap sa bintana, at nakatingin sa skyline ng Manila. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Ara. Sir, take a seat, Ara, kalmado niyang sabi, walang bakas ng galit o pagkadismaya sa kanyang boses. Umupo si Ara sa silya sa harap ng malaking desk ni Rafa. Ang opisina ay napakatahimik, maliban sa humihina na ingay mula sa labas. Nakaramdam si Ara ng lamig at hindi dahil sa aircon. Dahan-dahang umikot si Rafa at humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata, nakaraniwang puno ng kalkulasyon, ay may kakaibang lambot na hindi pa nakita ni Ara. Ang kanyang mga labi, na palaging nakakuyom, ay bahagyang nakangiti. Ara, simula ni Rafa, ang boses niya ay malalim at seryoso. Matagal na kitang pinagmamasdan. Kumunot ang noo ni Ara. Po, sir. Anong ibig niyang sabihin? Hindi lang bilang isang intern, patuloy ni Rafa, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Ara. Nakikita ko ang iyong sipag, ang iyong talino. At ang kabaitan mo. Ang simple mong paraan, Ara, yan ang nagustuhan ko sa'yo. Napakurap si Ara. Gusto. Ano ang gustong iparating ni Rafa? Parang may umakyat na init sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin, Ara, patuloy ni Rafa, na ngayon ay bahagyang yumuko. Hindi ako sanay sa ganito. Pero gusto kita. Higit pa sa profesional na paraan. Nagulat si Ara. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Si Rafael Lozano. Ang siye. Ang malamig at seryosong si Rafa. Nagtatapat sa kanya ng pag-ibig. Gusto kong ligawan ka, Ara, diretsong sabi ni Rafa, ang kanyang tingin ay matatag. Gusto kong maging tayo. Bibigyan kita ng seguridad ng isang magandang kinabukasan. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang kanyang isip ay parang gumuho. Si Rafa. Ang seryosong si Rafa. Nagtapat ng pag-ibig. Ngunit ang alaala ng halik ni Migs kagabi ay bumalik, isang malamig na hampas sa kanyang mainit na mukha. Sir Rafa. Bulong ni Ara, hindi makapaniwala. Si Rafa ay umabot at hinawakan ang kanyang kamay, ang init ng kanyang palad ay kumalat sa kanyang balat. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Ara. Hindi ka magsisisi. Naramdaman ni Ara ang kanyang puso na nagulo. Rafa. Migs. Ang isang gabi ng kalokohan. At ngayon, isang seryosong pagtatapat. Ang kanyang isip ay puno ng pagkalito, pagkakasala, at isang butil ng pag-asa. Humigpit ang kapit ni Rafa sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kanya, hinihintay ang kanyang sagot. Naalala niya ang naramdaman niya sa halik ni Migs, ang pagkalito at pagkabigla. Ngayon, kay Rafa, mayroon ding pagkabigla, ngunit may kasamang kakaibang kalmado at seguridad.
Ito ba ang tinatawag na kapalaran? Ngunit paano si Migs? At ang halik kagabi? Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin. Ang kaisa-isang bagay na alam niya ay, sa isang iglap, ang kanyang buhay ay naging isang napakagulong laro ng pag-ibig at lihim. Biglang pumasok sa kanyang isip ang tanong, isang tanong na gumulo sa kanyang buong pagkatao. Alam ba ni Rafa ang tungkol sa nangyari sa pagitan namin ni Migs? Ang tanong na iyon ay nagmistulang isang tinik sa kanyang lalamunan. Kung alam niya, bakit pa rin niya ito ginawa? Kung hindi, paano niya itatago ang napakalaking lihim na ito mula sa taong nagpapahayag ng seryosong intensyon sa kanya? Nakatayo si Ara sa harap ni Rafa, ang kanyang kamay ay nanlamig sa paghawak ni Rafa. Ang kanyang isip ay gulong-gulo sa pagitan ng pagkabigla at isang kakaibang pag-asa. Si Rafa, ang lalaking tinitingala ng lahat, ay nagtatapat sa kanya ng damdamin. Kasabay nito, ang alaala ng labi ni Migs ay naglalayon sa kanyang isip, parang isang masamang panaginip na ayaw umalis. Sir Rafa, hindi makapagsalita si Ara. Ang kanyang puso ay hinati sa dalawa. Ang seguridad na iniaalok ni Rafa ay nakakapanatag, ngunit ang konsensya niya ay dinudurog siya. Wala kang dapat alalahanin, Ara, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay malambot ngunit may katiyakan. I will take care of everything. Just give me a chance. Ang pagkadesperado sa kanyang boses ay tila nakapagpakalma kay Ara. Ang bigat ng kanyang posisyon, ang kanyang pagiging seryoso, ay nagpaparamdam sa kanya na ang pagtatapat na ito ay totoo. At sa kabila ng lahat, may kakaibang atraksyon kay Rafa, ang kanyang pagiging matatag at protektibo. Pero, sir, hindi pa rin makahanap ng tamang salita si Ara. Paano niya sasabihin ang tungkol kay Migs nang hindi sinisira ang lahat? Ngumiti si Rafa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ara ang isang tunay na ngiti mula sa kanya, isang ngiti na nagpapalambot sa kanyang matalim na features. Huwag kang mag-alala. Hindi ko bibiglayin. Pero sana, isipin mo. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat at malambing si Rafa kay Ara. Hindi niya ito pinipilit, ngunit ang kanyang mga kilos ay nagsasalita. Ihahatid niya si Ara pa uwi, bibigyan siya ng kape sa umaga, at laging sisiguraduhin na maayos ang kanyang trabaho. Ang kanyang pagiging kontrolado ay naging pagiging maingat. Are you sure you ate enough, Ara? You look pale, sabi niya isang beses, habang nakatingin sa halos hindi nagalaw na pagkain sa harap ni Ara. Opo, sir. Busog na po ako, pilit ni Ara, kahit na parang mayroong pumipigil sa kanyang lalamunan sa tuwing naamoy niya ang kahit na anong pagkain. Ang ganitong pag-aalaga ni Rafa ay unti-unting lumambot sa puso ni Ara. Nagsimula siyang makita ang isang bahagi ni Rafa na hindi niya akalain na umiiral, isang tao na may kakayahang magmahal ng malalim sa kanyang sariling, tahimik na paraan. Sa kabilang banda, si Migs ay nanatili sa kanyang nakasanayang pagiging walang pakialam. Kung naalala man niya ang halik, hindi niya ito ipinapakita. Madalas siyang magbiro kay Ara, nag-iwan ng mga mapanuksong komento tungkol sa kanyang pagiging cute o mukhang stress. Ara, ang lalim ng iniisip mo dyan ah. Baka naman may love life na tayo, panunukso ni Migs isang hapon, habang naglalakad siya sa tabi ng desk ni Ara, bit-bit ang kanyang paboritong kape. Namula si Ara. Wala po, Sir Migs. Ginagawa ko lang po ang report. Sus! Nahiya ka pa. Ngumiti si Migs, ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila ba may alam siya. Ngunit ang kanyang ngiti ay walang pagtatago. Baka may nililigawan na pala si Kuya Rafa. Good luck Don. Ang hirap tibagin ng yelong yon. Nakahina ng maluwag si Ara. Mukhang wala siyang ideya. Pero ang bawat biro ni Migs, ang bawat haplos niya sa kanyang buhok, ay nagdudulot ng kaba sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang matinding konsensya, na parang niloloko niya ang dalawang kapatid. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang maramdaman ni Ara ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Mas mabilis siyang napapagod, at ang kanyang tiyan ay parang laging kumukulo, lalo na tuwing umaga. Ang mga paborito niyang pagkain ay biglang naging nakakasuka. Isang gabi, habang naglilinis siya ng kusina sa apartment, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Kinailangan niyang humawak sa lababo upang hindi matumba. Ano ba to, bulong niya. Nagsimula siyang magsaliksik sa internet. Pagkapagod, pagkahilo, pagduduwal sa umaga. Ang mga resulta ay nagpakita ng isang salita na nagpatindig ng kanyang balahibo, pagbubuntis.
Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Impossible. Nag-iingat siya. Ngunit ang katotohanan ay may isang gabi na hindi siya nag-ingat, ang gabing iyon kasama si Migs. Pinilit niyang huwag paniwalaan. Ito ay stress lamang. Pagod sa trabaho. Ngunit ang mga sintomas ay lalo pang lumala. Isang umaga, habang naghahanda si Ara para pumasok sa trabaho, naramdaman niya ang biglaang pagtaas ng kanyang tiyan. Parang mayroong pilit na umaakyat mula sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo at halos hindi na niya naabutan ang mangkok ng inidoro. Umubo siya ng malakas at pagkatapos ay naramdaman niya ang pagsuka. Sunod-sunod. Malakas. Ang hapdi sa kanyang lalamunan ay mas matindi kaysa sa hangover niya. Nang matapos ang lahat, hinugasan ni Ara ang kanyang bibig. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang buhok ay gulong-gulo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, na ngayon ay tila mayroong kakaibang bigat. Naramdaman niya ang init na bumabalot sa kanya. Wala nang pagdududa. Walang ibang paliwanag. Hindi ito maaari. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata, bumababa sa kanyang pisngi. Buntis ako Ang dalawang lalaki. Ang dalawang kapatid. Ang isang gabi ng pagkakamali. At ngayon, isang buhay na lumalaki sa loob niya. Sino ang ama? Ang tanong na iyon ay umalingaw sa kanyang isip, mas malakas pa sa kanyang tibok ng puso. Ang takot ay bumalot sa kanya, na parang isang malamig na kumot. Takot sa hindi niya nalalaman. Takot sa kung ano ang sasabihin ng dalawang kapatid. Takot sa kung paano magbabago ang kanyang buhay. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa opisina, pumunta si Ara sa isang botika. Pinabili niya ang pinakasimpleng pregnancy test. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan niya ang maliit na kahon. Nang makauwi, mabilis siyang nagtago sa banyo. Huminga siya ng malalim, nagdasal, at sinubukan ang test. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Ang kanyang puso ay lumalagapak, na tila naghahanda para sa isang malaking dagok. Nang sa wakas ay makita niya ang resulta, bumagsak ang kanyang mundo. 2 linya. Malalim, malinaw. Positibo. Hindi niya inakala na ang isang maliit na stick ay may kakayahang sirain ang kanyang buong hinaharap. Hawak ang pregnancy test, lumabas si Ara ng banyo. Ang kanyang apartment ay tahimik, ngunit ang kanyang isip ay puno ng ingay. Lumakad siya patungo sa bintana, nakatingin sa labas. Ang araw ay sumisikat pa rin, ngunit ang kanyang mundo ay nagdilim. Naghintay siya. Nagdasal na sana ay may lumabas na solusyon. Ngunit wala. Tanging ang sakit sa kanyang tiyan at ang bigat sa kanyang dibdib. Kinuha ni Ara ang kanyang cellphone. Ang mga pangalan ni Rafa at Migs ay nakalista doon, magkatabi sa kanyang contacts. Sino ang tatawagan niya muna? Paano niya sasabihin ang balitang ito? Ang nakakagulat na balita na magbabago sa kanilang lahat. Tumingin si Ara sa kanyang kamay, na nanginginig habang hawak ang positive pregnancy test. Naglakad siya patungo sa pintuan na naghihiwalay sa kanyang unit at sa unit ni Rafa at Migs. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay tila papunta sa kanyang paghuhukom. Nakatayo siya sa harap ng pintuan, ang kanyang kamay ay nakataas, ngunit hindi niya magawang kumatok. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ano ang sasabihin niya? At paano nila ito tatanggapin? Ang pagkatuklas na ito ay magpapabago ng lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang nakatayo sa harap ng pintuan, ang positive pregnancy test ay nakakuyom sa kanyang palad. Ilang minuto na siyang nakatayo doon, ang kanyang puso ay humahampas na parang gusto nitong lumabas sa kanyang dibdib. Paano niya sasabihin? Paano niya haharapin ang dalawang lalaking nagbago ng kanyang mundo sa magkaibang paraan? Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Ara. Wala nang atrasan. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Para sa sarili niya. At para sa buhay na unti-unting lumalaki sa kanyang sinapupunan. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. Mahina sa simula, pagkatapos ay mas malakas. Ilang sandali lang, bumukas ang pintuan, at si Rafa ang nagbukas. Ang kanyang mukha, nakaraniwang walang emosyon, ay nagpakita ng kaunting pagtataka nang makita siya. Ara, bakit ka nandito?
May problema ba? Tanong ni Rafa, ang kanyang boses ay nagpapakita ng pag-aalala. Nanginginig ang labi ni Ara. Sir Rafa, kailangan ko po kayong kausapin. Kayo at si Sir Migs. Kumunot ang noo ni Rafa. Nandito si Migs. Pumasok ka. Pumasok si Ara sa loob, ang kanyang mga mata ay naghanap kay Migs. Nakaupo si Migs sa sofa, abala sa kanyang cellphone, ngunit nang makita si Ara, kaagad siyang tumayo. Ara, may problema ba? Bakit parang may bumagsak na bahay sa mukha mo? Tanong ni Migs, may pag-aalala sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Ara. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Sa inyong dalawa. Nagkatinginan si Rafa at Migs. Nakaramdam si Ara ng lamig sa kanyang likod. Ito na. Umupo kayo, sabi ni Rafa, at umupo siya sa sofa, senyales na umupo rin si Migs. Umupo rin si Ara sa isang silya sa harap nila, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang palad. Ano yun, Ara? Tanong ni Rafa, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pagdududa. Pinikit ni Ara ang kanyang mga mata. Buntis po ako. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Ara. Una si Migs ang nag-react. Ano? Buntis ka? Paano? Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang ngiti ay biglang nawala, napalitan ng pagkabigla at pagkalito. Sino ang ama? Nakatingin si Rafa kay Ara, ang kanyang mukha ay seryoso. Sino, Ara? Alam mo ba kung sino? May kakaibang pagtatampo sa kanyang boses, na parang hindi niya naintindihan ang sitwasyon. Naramdaman ni Ara ang kirot sa kanyang puso. Hindi ko po sigurado. Ang mga salitang iyon ay nagdala ng sakit sa kanyang lalamunan. Si Migs at ako, nangyari po yun pagkatapos ng party. Huminto siya at tiningnan si Migs na ngayon ay namumutla. Hindi ko po maalala ng buo pero nangyari po. At pagkatapos kayo po, Sir Rafa. Lumingon si Rafa kay Migs, ang kanyang mga mata ay naging matalim. Anong ginawa mo, Miguel? Ang boses ni Rafa ay kumalma, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong pagkabigla. Hindi ko alam, kuya. Lasing ako. Wala akong maalala, depensa ni Migs, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at takot. Sinabi ko bang niligawan ko siya? Naghalikan kayo, pabulong na sabi ni Ara, ang luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Sa sasakyan, nang ihatid mo ako. At pagkatapos, kinabukasan, si Rafa umamin ng damdamin sa akin. Natahimik ang dalawang lalaki. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng iba't ibang emosyon, pagkabigla, galit, pagkalito, at isang bakas ng takot. Paano ito nangyari, Ara? Tanong ni Rafa, ang kanyang boses ay tila may sakit. Sino ang mas may karapatan? Umiling si Ara, ang luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi ko po alam. Kaya po kailangan nating malaman. Para po sa bata. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang magkapatid. Si Rafa, na laging kontrolado, ay naging mas tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Migs na tila ba isang kaaway. Si Migs, na karaniwang walang pakialam, ay naging mas nerbiyoso, kinukuyom ang kanyang mga palad. Kailangan nating magpad na test, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay matatag. Para malaman kung sino ang ama. Tumingin si Migs kay Rafa. Yada test. Kuya, seryoso ka? Anong gusto mo, Miguel? Hayaan lang natin ang sitwasyon na ito. May bata na nakasalalay dito, galit na sabi ni Rafa. Para malaman kung sino ang responsibilidad nito. Responsibilidad? Paano kung akin yan? Tanong ni Migs, may halong takot sa kanyang boses. Kung sayo, sayo. Kung sa akin, sagot ni Rafa, tumayo at naglakad patungo sa bintana. Pero kailangan natin ang katotohanan. Walang magawa si Ara kundi sundin ang kanilang desisyon. Ang pag-iisip ng DNA test ay nakakatakot, ngunit ito lamang ang paraan upang malaman ang katotohanan. Pagkaraan ng ilang araw, nasa isang pribadong ospital sila, nakaupo sa isang tahimik na silid. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Si Ara, Migs, at Rafa ay naghihintay para sa resulta. Si Ara ay kinakabahan, ang kanyang mga kamay ay pawis. Ang kanyang tiyan ay parang may paru-paro sa loob. Ito ang sandali ng katotohanan. Pumasok ang doktor, isang babae na may mahinahong mukha, ngunit ngayon ay may kakaibang ekspresyon. May hawak siyang isang folder.
Good afternoon, simula ng doktor, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng pagkalito. Ara, Rafa, Migs. May kailangan akong sabihin sa inyo tungkol sa resulta. Huminga ng malalim si Ara. Ano po, dos? Batay sa DNA test, sabi ng doktor, dahan-dahang binuksan ang folder. Nakumpirma na kayo ay buntis, Ara. At kayo ay nagdadalang tao ng kambal. Nagkatinginan sina Ara, Rafa, at Migs. Kambal? Hindi nila ito inaasahan. Isang sakit sa dibdib ni Ara ang naramdaman. Mas lalong komplikado. Ngunit, patuloy ng doktor, mayroon pa kaming nakitang pambihirang resulta. Batay sa aming pagsusuri, ang dalawang sanggol ay may magkaibang ama. Ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa loob ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi. Impossible. Dalawang ama? Paano? Si Rafa ay tumayo, ang kanyang mukha ay namumutla. Ano po ang ibig ninyong sabihin, doktora? Hindi po namin naintindihan. Ang ibig kong sabihin, Rafa, paliwanag ng doktor, ang isang sanggol ay anak ni Rafa, at ang isa naman ay anak ni Migs. Ito ay isang napakabihirang kaso na tinatawag na heteropaternal superfecundation. Nangyayari ito kapag ang dalawang magkahiwalay na itlog ay na-fertilize ng semilya mula sa dalawang magkaibang lalaki sa iisang cycle ng ovulasyon. Bumagsak si Ara sa upuan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ang pinakamasamang bangungot na maaari niyang isipin. Si Migs ay tumayo, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding pagkabigla. Seryoso ka, dos? Dalawang ama? Sa isang buntis? Paano nangyari yan? Masyadong detalyado ang paliwanag, Migs, ngunit sa simpleng salita, posible po iyon, bagamat napakabihira, sagot ng doktor. Ang mahalaga, ang resulta ay malinaw. Mayroon kayong dalawang ama para sa dalawang kambal. Tumingin si Rafa kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Hindi na siya ang si na may kontrol. Ngayon, siya ay isang lalaking naguguluhan. Paano nangyari ito, bulong ni Rafa, ang kanyang boses ay nanginginig. Dalawang ama? Ano ng kasalanan ito, Ara? Ang kanyang tingin ay matalim at ito ay tumagos sa puso ni Ara. Para siyang nililitis. Hindi makapagsalita si Ara. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang mga bata. Ang dalawang kapatid. Ang pambihirang pangyayari na ito. Siya ay nasa gitna ng isang unos na hindi niya kontrolado. Nakatayo si Rafa sa harap ng salamin sa kanyang silid. Ang kanyang tingin ay nakatitig sa kanyang sariling refleksyon. Ang mga salita ng doktor ay umalinggaw pa rin sa kanyang isip, dalawang sanggol, dalawang ama. Isang malaking sampal sa kanyang mukha. Isang malaking sampal sa pangalan ng Lozano. Naramdaman niya ang matinding galit na bumabalot sa kanya. Hindi lang galit kay Ara o kay Migs. Galit sa sitwasyon. Galit sa kapalaran na naglaro sa kanila. Ang kanyang kontroladong buhay ay biglang gumuho. Ang mga plano niya para sa hinaharap, para sa kanyang pamilya, ay tila isang malaking biro. Ang isip ni Rafa ay puno ng kalkulasyon. Paano niya ito ayusin? Paano niya poprotektahan ang reputasyon ng Lozano Group? Ang pag-iisip ng iskandalo ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang kanyang ama. Si Don Emilio. Alam niya kung gaano ka-obses si Don Emilio sa integridad at pangalan ng kanilang pamilya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rafa. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang ayusin ito bago pa lumala ang lahat. Ngunit paano? Isang bata ang kanya. Ang isa ay kay Migs. At si Ara ang babaeng minamahal niya na ngayon ay nasa gitna ng kaguluhang ito. Kuya! Lumingon si Rafa at nakita si Migs na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang dating masiglang Migs ay nawala, napalitan ng isang lalaking puno ng takot. May tumawag na si Papa, sabi ni Migs, ang kanyang boses ay nanginginig. May family meeting daw mamayang gabi. Sa dining room. Bumalik ang matinding galit kay Rafa. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Paghuhukom. Paninisi. At ang kanyang ama, si Don Emilio, ay hindi magdadalawang isip na ipahiya sila. Humanda ka, Migs, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay matigas. Hindi ito magiging madali.
Ang dining room sa mansyon ng mga Lozano ay karaniwang puno ng tawanan at mga kwento, lalo na kapag nagtitipon ang pamilya. Ngunit ngayong gabi, ang silid ay parang isang korte. Ang malaking mesa ay tila isang talahanayan ng paglilitis. Nakaharap si Don Emilio sa kanila, nakaupo sa dulo ng mesa, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang kanyang mga mata, na karaniwang nagpapakita ng karunungan, ay ngayon ay puno ng matalim na galit. Sa kanyang tabi ay si Mang Celia, ang matandang mayordoma, na nakatayo ng tahimik at may malalim na kunot sa noo. Si Rafa ay umupo sa isang tabi, si Mig sa kabilang tabi, at si Ara ay nakaupo sa gitna nila, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang kanyang buntis na tiyan ay maliit pa, ngunit ito ay tila isang malaking pahayag sa gitna ng silid. Kaya, simula ni Don Emilio, ang kanyang boses ay malalim at nakakapanginig. Mayroon akong naririnig na mga balita. Mga balita na nagbibigay ng matinding kahihiyan sa pangalan ng Lozano. Naramdaman ni Rafa ang pagtaas ng kanyang init ng ulo. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niya na ang anumang pagtatangka na depensahan ang sarili ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Hindi ko akalain na sa ilalim ng aking bubong, magkakaroon ng ganoong klaseng iskandalo. Patuloy ni Don Emilio, ang kanyang tingin ay matalim na nakatingin kay Ara. At ikaw, Ilda Ara, ang responsable sa lahat ng ito. Papa, simula ni Rafa, ngunit agad siyang pinutol ni Don Emilio. Tahimik, Rafael. Akala ko, ikaw ang magiging tagapagmana ng aking pangalan, ang magpapatuloy ng kadakilaan ng Lozano. Ngunit anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko, galit na sabi ni Don Emilio. At ikaw, Miguel. Ang walang kwentang kapatid. Palagi kang may dalang problema. Ngayon, isang bata na hindi mo man lang alam kung kanino. Papa, alam na po namin kung kanino. May resulta na po ng iyan sabi ni Migs, ang kanyang boses ay mahina. Bumagsak ang folder sa mesa. At ito ang mas masahol pa, galit na sabi ni Don Emilio. Dalawang ama. Isang kahihiyan. Saan ka pa nakakita ng ganoong kaso? Ginawa mong katawa-tawa ang pamilyang ito, yun na Ara. Naramdaman ni Ara ang matinding sakit sa puso. Ang mga salita ni Don Emilio ay parang mga kutsilyo na tumutusok sa kanya. Wala kang lugar sa pamilyang ito, babae, sabi ni Don Emilio, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang mga anak mo, mga mansa sa pangalan ng Lozano. Kailangan nating ayusin ito. Kaagad. Ito ang aking solusyon, sabi ni Don Emilio, ang kanyang boses ay malamig at walang awa. Enda Ara, may dalawang pagpipilian ka. Una, ipapa-abort mo ang isa sa mga bata. Pipili ka kung sino ang mas karapat-dapat na mabuhay. Ang anak ni Rafael o ang anak ni Miguel. Nanlaki ang mga mata ni Ara at napasinghap siya. Po. Hindi po. Hindi ko po kayang gawin yan. Pangalawa, patuloy ni Don Emilio na tila bingi sa pagtutol ni Ara. Kung hindi mo kayang gawin yon, kailangan mong lumabas sa buhay ng mga Lozano. Iibsan ka namin sa lahat ng responsibilidad. Magbabayad kami ng malaki para sa'yo, para lang lumayo ka at kalimutan ang lahat. Ang mga bata, akin. Palalakihin ko sila bilang purong Lozano. Hindi mo na sila makikita pa. Napasigaw si Ara. Hindi. Hindi ko po sila bibitawan. Mga anak ko po sila. Ara, huwag kang sumigaw sa harap ni Papa, sabi ni Rafa, sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang galit niya kay Don Emilio ay bumubukal. Papa, hindi po ito makatarungan. Hindi po pwedeng ipa-abort si Ara. Makatarungan. Rafael, ang reputasyon natin ang nakataya dito. Ang Lozano Group. Ang pangalan na ipinaglaban ko ng buong buhay ko, galit na sabi ni Don Emilio. Hindi tayo magiging katatawanan dahil sa isang babae at sa kanyang mga anak na may magkaibang ama. Papa, mga apo niyo po sila, depensa ni Rafa, ngunit may takot sa kanyang boses. Hindi sila purong Lozano. Isa sa kanila ay galing sa isang walang kwentang anak na hindi ko nga alam kung akin ba talaga, sigaw ni Don Emilio, ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Migs. At isa sa kanila ay anak ng katulad mo, Miguel, na puno ng problema. Naramdaman ni Rafa ang sakit. Ang kanyang ama ay walang pakialam sa kanya, sa kapatid niya, o kay Ara. Tanging ang pangalan ng Lozano ang mahalaga sa kanya. Ang pagiging purong Lozano. Papa, hindi po namin hahayaan si Ara, sabi ni Rafa, sinubukan niyang maging matatag. Ngunit ang kanyang boses ay nagpakita ng kaunting pag-aalinlangan.
Siya ay nasa pagitan ng kanyang ama at ang kanyang damdamin kay Ara. Rafael, huwag mo akong subukan, matalim na sabi ni Don Emilio. Hindi ko ito hahayaan. Hindi ako papayag na ang pangalan ng Lozano ay dumisa ng isang ganoong klaseng iskandalo. Nagsimulang umurong si Migs. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang dating walang pakialam na lalaki ay ngayon ay isang duwag na bata. Migs Eng. Bulong ni Ara, umaasa na sasamahan siya nito. Ngunit si Migs ay yumuko at tiningnan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang pagiging walang pakialam ay nagbigay daan sa pag-urong. Ang kanyang takot sa kanyang ama ay mas malakas kaysa sa kanyang pakialam sa sitwasyon. Naramdaman ni Ara ang pagbagsak ng kanyang puso. Siya ay nag-iisa. Si Rafa ay nasa pagitan ng kanyang pamilya at sa kanya. At si Migs, na dapat sana ay kasama niya, ay tila umatras. Tumingin si Ara kay Don Emilio, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit, ngunit wala siyang magawa. Para siyang nakakulong sa isang hawla. Magdesisyon ka, Ina Ara, malamig na sabi ni Don Emilio, ang kanyang tingin ay matalim na nakatitig kay Ara. O ako ang magdesisyon para sa'yo. Para kay Ara, ang mga salitang iyon ay isang sumpa. Ang kanyang hinaharap at ang hinaharap ng kanyang mga anak ay nasa kamay ng isang lalaking walang puso. Mabigat ang pakiramdam ni Ara habang papunta siya sa opisina ng abogado ng pamilya Lozano. Pagkatapos ng nakagigimbal na gabi kasama si Don Emilio, ang kanyang mga salita ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ipa-abort mo o bibitawan mo ang iyong mga anak. Hindi niya makakaya ang alinman sa mga ito. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang dugo. Umupo siya sa malambot na silya sa harap ng abogado, si Attorney Castro, isang matanda at seryosong lalaki. Sa ibabaw ng mesa, may nakalatag na isang makapal na folder ng mga dokumento. Magandang umaga, Ina Ara, sabi ni Attorney Castro, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Narito po tayo upang pag-usapan ang bagay na may kinalaman sa inyong sitwasyon sa pamilyang Lozano. Wala po akong gustong pag-usapan, Attorney, matigas na sabi ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may pagtutol. Hindi ko po gagawin ang hinihingi ni Don Emilio. Ara, naiintindihan ko ang inyong damdamin, sabi ni Attorney Castro, ngunit ang kalagayan ay sensitibo. Ang pamilyang Lozano ay may reputasyong pinangangalagaan. At ang isang kaso ng heteropaternal superfecundation, lalo na sa loob ng kanilang tahanan, ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kanilang pangalan at negosyo. Inilabas ni Attorney Castro ang isang dokumento at inilagay sa harap ni Ara. Ito po ay isang kasunduan. Isang pagtalikod sa lahat ng karapatan bilang ina sa mga bata, kapalit ng isang malaking halaga at seguridad sa inyong hinaharap. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang reputasyon ng pamilya, at ang mga bata ay lalaki sa pangangalaga ng mga Lozano, nang walang anumang isyu ng kalinisan ng dugo o anumang nakakahiya sa publiko. Naramdaman ni Ara ang matinding galit na bumubukal sa kanyang dibdib. Kalinisan ng dugo. Attorney, mga anak ko po sila. Paano ninyo masasabi ang mga bagay na yan? Anong ibig sabihin ng kalinisan ng dugo? Umiti ng bahagya si Attorney Castro. Ara, ang mga Lozano ay kilala sa kanilang mataas na pamantayan at tradisyon. Ang kanilang dugo ay pinahahalagahan. At sa kasong ito, ang pagkakaroon ng dalawang ama ay isang napakalaking paglabag sa kanilang pananaw sa pamilya at mana. Wala akong pakialam sa kanilang pamantayan o dugo na yan, galit na sabi ni Ara. Hindi ko po pipirmahan ito. Hindi ko po bibitawan ang mga anak ko. Hinding-hindi. Bumuntong hininga si Attorney Castro. Kung ganoon po ang inyong desisyon, Ina Ara, kailangan nating maghanda para sa mas matinding laban. Si Don Emilio ay hindi po magpapaawat. Umalis si Ara sa opisina ng abogado, ang kanyang isip ay puno ng takot, ngunit may kasamang matinding pagtutol. Si Don Emilio ay determinadong kunin ang kanyang mga anak. Kailangan niyang lumaban. Ngunit paano? Sino ang tutulong sa kanya? Si Rafa ay tila pinipigilan ng kanyang ama. Si Migs naman ay tila nagtatago sa sarili niyang takot. Nag-iisa siya. Pagbalik sa mansyon ng mga Lozano, naramdaman ni Ara ang bigat ng buong bahay. Ang bawat dingding ay tila may mga mata na nakatingin sa kanya, at ang bawat sulok ay tila may mga lihim na nakatago.
Sa pagnanais na humanap ng kahit anong alas, nagpasya si Ara na galugarin ang lumang silid-aklatan ng mansyon, isang lugar na bihira niyang pinapasok. Ang silid-aklatan ay malaki at maalikabok. Ang mga lumang libro ay nakasiksik sa mga estante, ang amoy ng luma na papel at kahoy ay bumabalot sa hangin. Para itong isang museo ng nakaraan ng mga Lozano. Nagsimulang maghanap si Ara. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Siguro, isang bagay na makakatulong sa kanya na maunawaan si Don Emilio. O baka isang bagay na magbibigay sa kanya ng ideya kung paano labanan ang malaking kapangyarihan ng pamilyang Lozano. Napadaan siya sa isang estante na puno ng mga lumang family albums at scrapbooks. Kinuha niya ang isa, ang takip nito ay may kulay na at ang mga pahina ay dilaw na. Mga litrato ng mga ninuno ng mga Lozano, mga lumang pagtitipon, mga ngiti na ngayon ay nasa nakaraan na. Habang tinitignan niya ang mga litrato, may napansin siyang kakaiba. Sa isang larawan ng batang Rafa at Migs kasama ang kanilang ina, ang mukha ng kanilang ama, si Don Emilio, ay may kakaibang ekspresyon. Hindi ito ang karaniwang ngiti niya. Sa halip, ito ay isang ngiti na may bahid ng pilit at pagtatago. May isang partikular na larawan na nakakuha ng kanyang atensyon, isang larawan ng kanilang ina, na noon ay napakaganda at mumingiti. Sa likod ng larawan, may nakasulat na petsa. At may nakasulat na pangalan, hindi malinaw, tila may nabura. Para sa aking pangalan na binuran. Ito ba ay isang lihim na pag-ibig? Habang naghahanap pa rin si Ara sa silid-aklatan, napansin niya si Mang Celia na naglilinis sa labas ng pintuan. Ang matandang mayordoma ay mukhang balisa, at ang kanyang mga mata ay madalas na sumusulyap sa silid-aklatan. Lumapit si Ara kay Mang Celia. Mang Celia, may maitutulong po ba kayo? Napaigtad si Mang Celia. Ay Ara. Nandito ka pala. May hinahanap ka ba? Opo, Mang Celia. Naghahanap po ako ng mga lumang libro. Pero may tanong po sana ako. Tumingin si Mang Celia kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ano yon, iha? Mang Celia, ang mga Lozano po ba may mga lihim sila? Kasi po, si Don Emilio, sobrang strikto pagdating sa dugo ng pamilya. Para pong may pinangangalagaan siyang napakalaking sikreto. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Celia. Binaba niya ang kanyang pamunas. Iha, mahirap ipaliwanag. Ang mga Lozano mayaman sila, makapangyarihan. Pero may mga anino rin sa kanilang nakaraan. Mga anino na hindi dapat makita ng kahit sino. Mga anino po. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Ara, ang kanyang puso ay humahampas. Umiling si Mang Celia, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi ko pwedeng sabihin, Ara. Delikado. Lalo na sa mga katulad mong napakabata pa. May pahiwatig sa kanyang boses. Ang dugo may mga bagay na hindi nakikita ng mata. Mga sumpa, mga kasalanan na nagbabayad ang mga henerasyon. Sumumpa? Kasalanan? Paulit-ulit na tanong ni Ara, ngunit hindi na sumagot si Mang Celia. Niyakap lang niya ang sarili at ang kanyang mga mata ay lumuluha. Huwag mong kalkalin, Ara. Mas mabuti na ang hindi alam. Lalo na ngayon na mayroon kang daladala. Ang mga salita ni Mang Celia ay nagbigay kay Ara ng isang kakaibang kutob. Mayroong isang bagay na malalim, mas malalim pa sa pagka-obsessed ni Don Emilio sa dugo. Bumalik si Ara sa silid-aklatan, ang mga salita ni Mang Celia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mga anino, mga kasalanan, sumpahan. May isang bagay na mali sa pamilyang Lozano. Patuloy siyang naghanap, halos walang pag-asa. Sinuri niya ang bawat estante, bawat sulok. Pagkatapos, sa likod ng isang serye ng mga lumang encyclopedias, naramdaman niya ang isang bahagyang maluwag na panel sa dingding. Kinalkal niya ito. Sa likod ng panel may isang maliit na espasyo. At sa loob may nakatago na isang bagay. Kinuha niya ito. Isang lumang, may kalumaan na diary. Ang takip nito ay balat at ang mga pahina ay dilaw na sa katandaan. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa loob, Eliza Lozano, ang pangalan ng ina ni Rafa at Migs. Binuksan ni Ara ang diary, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay. Nagsimula siyang magbasa. Mga entry tungkol sa kanyang pag-ibig kay Don Emilio, ang kanyang mga pangarap. Ngunit habang lumalalim siya sa mga pahina, naging mas madilim ang mga entry. Ang bigat ng lihim na ito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito may tatago. Siya ang batang hindi dapat narito.
Ang batang hindi akin. Hindi Lozano. Napakurap si Ara. Hindi Lozano. Nagpatuloy siya sa pagbasa. May mga pahina na punit, tila may tinanggal. Ngunit may isang entry na nagpakulo ng kanyang dugo. Siya ay lumalaki na at ang bawat araw ay isang paalala ng aking kasalanan. Ngunit paano kung may malaman si Emilio? Ang kanyang galit. Ang kanyang pagiging obses sa dugo. Papatayin niya ako. At ang bata. Biglang nahinto ang pagbasa ni Ara. May nakadikit sa isang pahina, isang lumang larawan. Ngunit ang larawan ay punit. Ang isang mukha ay nawawala, tanging ang katawan ng isang bata ang nakikita, at ang kanyang mukha ay pinunit. Sa likod ng larawan, may nakasulat na isang pangalan, tila kinamot, ngunit may isang bahagi na nakikita pa rin, Mig. Napatindig ang balahibo ni Ara. Miguel. Ang bata sa larawan. Ang sinasabi ng diary na hindi Lozano. Hindi niya maintindihan. Sino ang batang ito? Bakit siya hindi Lozano? At bakit may bahagi ng mukha na pinunit sa larawan? Gabi na. Ang mansyon ay tahimik, ngunit ang isip ni Ara ay puno ng ingay. Hawak niya pa rin ang diary ni Eliza Lozano, ang kanyang puso ay humahampas. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Migs mula sa kanyang opisina. Nakabukas ng bahagya ang pinto, at narinig niya ang boses ni Migs na may halong takot at pagkabahala. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, kuya. Hindi ito si Migs na walang pakialam. Ito ay isang Migs na tila nagkakagulo ang isip. Nandito si Papa at pakiramdam ko may alam siya. Baka malaman niya ang tungkol sa tin. Napatigil si Ara sa paglakad. Sino ang kausap ni Migs? Sa tin? Ayoko nang magtago, kuya, patuloy ni Migs, ang boses niya ay nanginginig. Pero paano? Wala tayong magagawa. Alam mo kung gaano kadelikado si Papa. Papaslangin niya tayo. Nagsimulang kumunot ang noo ni Ara. Ano ang ibig sabihin ni Migs? Sino ang kinakausap niya? At anong lihim ang pinagtataguan nila? May kasama ba si Migs sa kanyang mga pinagkukublihan? May isang pagdududa ang bumalot kay Ara. Ang diary. Ang mga salita ni Mang Celia. At ngayon, ang mga salita ni Migs. May isang mas malalim na lihim sa pamilyang Lozano na hindi niya alam. Isang lihim na tila mas malaki pa sa kanyang sariling sitwasyon. Ang kanyang mata ay napako sa punit na larawan sa diary ni Eliza, sa pangalan na may bahagi lang na nakikita, Mig. Nagsimula ang kanyang puso na humampas ng mas mabilis. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isip, ngunit ang larawan ay malabo pa rin at nakakatakot. Ano ito? Bulong ni Ara, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang lumang diary ay nahulog sa kanyang kamay at ang mga pahina ay kumalat. Ang mga salita ni Migs ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, ayoko nang magtago, kuya. Alam mo kung gaano kadelikado si Papa. Papaslangin niya tayo. Naramdaman ni Ara ang lamig. Ang kanyang sitwasyon ay hindi lang tungkol sa pagiging ina ng dalawang bata na may magkaibang ama. Ito ay bahagi ng isang mas malaking, mas madilim na plano sa pamilyang Lozano. Siya ay nasa gitna ng isang laro na hindi niya naintindihan. Hindi makatulog si Rafa. Ang mga salita ng ama niya, ang pagkabigla ni Ara, at ang pagkaurong ni Migs ay patuloy na naglalaro sa kanyang isip. Sa buong buhay niya, si Rafa ang laging kontrolado. Ang si ng Lozano Group. Ang magiging pinuno ng isang marangal na pamilya. Ngayon, ang kanyang mundo ay gulo. Hindi niya maintindihan ang pagiging brutal ng kanyang ama. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang galit ni Don Emilio, ngunit ang pagiging determinadong sirain si Ara at ang kanyang mga anak ay nagbigay sa kanya ng matinding pagkabahala. Mayroong isang bagay na mas malalim pa sa pagiging obses ni Don Emilio sa dugo ng pamilya. Narinig niya ang mahinang katok sa pintuan. Pasok, sabi niya, at si Ara ang pumasok. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay mugto. Hawak niya ang isang lumang libro. Sir Rafa, may nakita po ako, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay mahina. Lumapit siya at iniabot ang lumang diary. Kay Maria Eliza po ito. Mama niyo po. Kinuha ni Rafa ang diary. Kilala niya ang sulat kamay ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pahina. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga unang pahina ay tungkol sa kanilang pagmamahalan ng kanyang ama, ang kanilang mga pangarap.
Ngunit habang bumababa ang mga pahina, ang mga salita ay naging mas madilim. Ang bigat ng lihim na ito. Siya ang batang hindi dapat narito. Ang batang hindi akin. Hindi Lozano. Kumunot ang noo ni Rafa. Ano ito, Ara? May napansin din po ako sa birth certificate ni Sir Miggs, sabi ni Ara, inilabas ang isang kopya na nakuha niya mula sa mga lumang dokumento ng pamilya. May kakaiba po sa petsa. Parang nagkaroon po ng alteration. Tiningnan ni Rafa ang birth certificate. Tama si Ara. Mayroong isang bahagi na tila binago. At ang buong konteksto ng diary ng kanyang ina ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na lihim. Ang bata na hindi dapat narito. Sino? Hindi Lozano, bulong ni Rafa, ang kanyang puso ay nagsimulang humampas. Tiningnan niya ang punit na larawan sa diary. Isang bata. Isang bahagi ng pangalan na Mig. Biglang luminaw ang lahat. Ang pagiging obses ng kanyang ama sa dugo. Ang pagiging paborito niya bilang tagapagmana. Ang pagtrato niya kay Miggs. Ang mga pagdududa na pilit niyang isinantabi sa buong buhay niya. Miggs N. Bulong ni Rafa. Magkasama sina Rafa at Ara na hinarap si Mang Celia kinabukasan. Sa loob ng silid ng mayordoma, ang hangin ay puno ng tensyon. Hawak ni Rafa ang diary ng kanyang ina at ang kopya ng birth certificate ni Miggs. Mang Celia, simula ni Rafa, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. May kailangan po kaming malaman. Ang katotohanan. Tungkol kay Miguel. At sa aking ina. Nanginginig ang mga kamay ni Mang Celia. Lumuluha ang kanyang mga mata. Si Rafa, bata pa lang po ako, nandito na ako sa pamilyang ito. Nakita ko po ang lahat ng nangyari. Ang mga lihim, ang mga sakit. Ang batang hindi Lozano, Mang Celia, diretsyo ni Ara. Sino po ang tinutukoy ni Euria Eliza? Bumagsak si Mang Celia sa isang silya, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. Si Miguel po. Siya po ang tinutukoy ng inyong ina, si Rafa. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang matagal ng pagdududa ay naging katotohanan. Paano, halos hindi niya masabi. Nangyari po iyon bago pa ipanganak si Sir Rafa, paliwanag ni Mang Celia, ang kanyang boses ay mahina. Mayroong isang lalaki noon, karibal po ni Don Emilio sa negosyo. Naging malapit po sila ni Ma'am Eliza. At isang gabi nagkamali po si Ma'am Eliza. Naramdaman ni Rafa ang sakit. Isang malalim na sakit na umakyat mula sa kanyang tiyan. Ang kanyang ina, isang babae na kanyang minamahal at tinitingala, ay nagkaroon ng lihim. Isang lihim na nagdulot ng isa pang buhay. Nalaman po ni Don Emilio ang tungkol sa pagbubuntis. Nagalit siya. Gusto niyang ipalaglag ang bata, patuloy ni Mang Celia, lumuluha. Pero pinakiusapan siya ni Ma'am Eliza. Sabi niya, lalaki niya ang bata na parang tunay na Lozano. Walang makakaalam. Siya na lang ang magiging ina. Pero mula noon, nagbago si Don Emilio. Naging mas mahigpit, mas malamig. Lalo na kay Sir Miggs. Naintindihan na ni Rafa ang pagiging obses ng kanyang ama sa dugo. Ang matinding galit niya sa iskandalo ni Ara. Ito ay isang pagbabalik ng nakaraan. Ang kanyang ama ay nakikita si Ara bilang pag-uulit ng pagkakamali ng kanyang ina. At si Miggs ay produkto ng pagkakamaling iyon. Kaya pala kinamumuhian niya si Miggs, bulong ni Rafa, ang sakit ay nagdulot ng matinding galit. Hapon na. Natagpuan ni Rafa si Miggs sa kanyang silid, nakatulala, nakatingin sa labas ng bintana. Ang aircon ay bukas, ngunit naramdaman ni Rafa ang lamig sa silid. Miggs, tawag ni Rafa. Lumingon si Miggs, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Anong problema, kuya? Nilapag ni Rafa ang diary ng kanilang ina sa mesa. Nabasa ko ito, Miggs. Alam ko na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Miggs. Ano-ano ang alam mo? Hindi ka anak ni Papa, Miggs, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagkabigo. Anak ka ng ibang lalaki. Hindi ka Lozano sa dugo. Parang gumuho ang mundo ni Miggs. Umiling siya, paulit-ulit. Hindi. Hindi totoo yan. Niloloko mo lang ako. Nandito ang diary ni Mama. Nandito ang birth certificate mo. Lahat ng ebidensya, Miggs. Pinagtakpan ito ng matagal ng ating ama para protektahan ang pangalan ng Lozano, sabi ni Rafa.
Nagbagsak si Mig sa sahig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ito maaaring totoo. Buong buhay ko, akala ko anak ako ni Papa. Kaya pala palagi siyang galit sa akin. Kaya pala palagi akong kulang sa paningin niya. Naramdaman ni Rafa ang matinding awa para sa kanyang kapatid. Ngayon niya lang naintindihan ang sakit na dinala ni Migs sa buong buhay niya. Ang kawalan ng pagtanggap mula sa kanilang ama. Ang pagiging black sheep ng pamilya. Miguel Sabi ni Rafa, lumuhod sa harap ng kanyang kapatid. Kahit hindi kanya kadugo, kapatid pa rin kita. Dito, sa puso ko. Hinawakan niya ang braso ni Migs. Dito tayo magkadugo, Migs. Hindi sa pangalan. Nagsimulang humikbi si Migs. Kaya pala ganito siya kay Ara. Dahil inuulit daw namin ang pagkakamali ng mga magulang namin. Tumango si Rafa. Pareho lang tayo, Migs. Pareho tayong biktima ng obses ni Papa sa pangalan. Pero ngayon, alam na natin ang katotohanan. Biglang tumayo si Migs, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Haharapin natin siya, kuya. Haharapin natin si Papa. Hindi natin hahayaan na saktan niya si Ara o ang mga bata. Hindi na. Tama ka, Migs, sabi ni Rafa. Tumayo rin at hinawakan ang balikat ng kanyang kapatid. Ngayon, sa wakas, nagkakaisa sila. Hindi lang dahil sa Ara, kundi dahil sa pagtataksil ng kanilang ama. Hindi nagtagal, bumalik si Don Emilio sa mansion, at nagulat siya nang makita ang dalawa niyang anak na naghihintay sa kanya sa sala. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, at ang kanilang mga mata ay puno ng desisyon. Papa, simula ni Rafa, ang kanyang boses ay matatag. Kailangan nating mag-usap. Tiningnan ni Don Emilio ang dalawang anak at nakita niya ang kakaibang pagkakaisa sa kanilang mga mata. Ano ito? May bagong problema na naman ba kayo? Hindi ito problema, Papa. Ito ay katotohanan, sabi ni Rafa, at inilapag niya sa mesa ang diary ni Eliza at ang birth certificate ni Migs. Alam na namin ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Don Emilio. Ang kanyang mukha ay namutla. Ano ang pinagsasabi mo, Rafael? Ang tungkol kay Mama. At kay Miguel, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay walang anumang pag-aalinlangan. Ang buong buhay na sinungaling mo sa amin. Yumiling si Don Emilio. Mga gago. Hindi kayo naniniwala sa akin. Gawa-gawa lang yan. Isa lang yang kalokohan. Huwag ka nang magpanggap, Papa, sabi ni Migs, ang kanyang boses ay matigas at puno ng sakit. Alam na namin. Kaya pala ganoon ka sa akin. Dahil hindi ako tunay na Lozano. Hindi ako kadugo mo. Para itong tinamaan ng kidlat si Don Emilio. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang pinakamalalim na lihim ay nabunyag. Kaya nga hindi ko matanggap ang mga anak mo, Ara, biglang sigaw ni Don Emilio, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit at kahihiyan. Sila ang paalala ng kadiliman sa pamilyang ito. Ang isang kasalanan. At ikaw, Miguel, wala kang karapatan sa pangalang Lozano. Naramdaman ni Rafa at Migs ang lamig sa kanilang likod. Ang kanilang ama ay isang halimaw na puno ng galit at obsesyon sa pangalan. Ngunit sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng determinasyon. Hindi na sila papayag. Nakatulala si Migs sa kanyang refleksyon sa salamin, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa alak na ininom niya. Ang bawat patak ay tila nagpapababa ng katotohanan, ang katotohanan na hindi siya Lozano. Ang pangalang ipinagmalaki niya sa buong buhay niya, ang pangalang nagbigay sa kanya ng pribilehiyo at kalayaan, ay hindi pala sa kanya. Isa lang siyang kasinungalingan. Isang pagkakamali. Anak ka ng ibang lalaki. Ang mga salita ni Rafa ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang kanyang ina. Ang kanyang ama. Lahat sila ay nagtago ng lihim sa kanya. Buong buhay niya, pakiramdam niya ay kulang siya, na laging may mali sa kanya. Ngayon, naintindihan na niya. Siya pala ang mali. Hinagis ni Migs ang baso ng alak sa salamin at ito ay nabasag. Ang mga piraso ng salamin ay sumasalamin sa kanyang nasirang pagkatao. Galit. Pagkabigo. Pagkakanulo. Naramdaman niya ang matinding galit kay Don Emilio, sa taong nagkunwari na kanyang ama, na kinamuhian siya sa buong buhay niya. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag. Migs! Isang boses ang narinig niya mula sa pintuan. Si Rafa.
Umalis ka, kuya, sigaw ni Migs, ang kanyang boses ay basag. Hindi kita kapatid. Hindi ko kayo pamilya. Pumasok si Rafa sa silid. Nakita niya ang basag na salamin at ang nakalalasing na amoy ng alak. Lumapit siya kay Migs, kalmado ngunit may pahiwatig ng determinasyon. Migs, makinig ka, sabi ni Rafa, sinubukang hawakan ang kanyang kapatid. Pero umurong si Migs. Huwag mo akong hawakan. Hindi mo ako naiintindihan. Buong buhay ko, niloko niya ako. Pinaniwala niya ako na ako ang problema, na ako ang walang kwenta. Tapos ngayon, malalaman ko, hindi pala ako sa kanya. Isa lang pala akong pagkakamali. Pareho lang tayo, Migs, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Pareho tayong biktima ng kanyang obsesyon sa pangalan. Buong buhay ko, kinontrol niya ako. Pinaniwala niya ako na ang lahat ay tungkol sa kapangyarihan at reputasyon. Hindi niya tayo minahal, Migs. Mahalaga lang sa kanya ang pangalan ng Lozano. Lumuhod si Rafa sa harap ni Migs na ngayon ay nakaupo sa sahig, umiiyak. Kahit anong mangyari, Migs, kapatid kita. Hindi sa dugo kundi sa puso. Lumaki tayo ng magkasama. Nagprotekta tayo sa isa't isa. Hindi ba yan ang mas mahalaga? Tumingin si Migs kay Rafa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita niya ang sakit sa mata ng kanyang kapatid, ngunit nakita rin niya ang pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal. Pero paano na ngayon, bulong ni Migs? Wala akong alam. Wala akong karapatan sa kahit ano. Hindi. May karapatan ka, sabi ni Rafa, hinawakan ang balikat ni Migs. Karapatan mo sa katotohanan. Karapatan mo sa iyong buhay. At karapatan mo sa iyong anak. Naramdaman ni Migs ang isang maliit na pag-asa na umusbong sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak. Ang isa sa mga kambal. Anak niya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago si Migs. Hindi na siya ang dating walang pakialam na playboy. Ang sakit ng katotohanan ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa kanya. Si Rafa ang kanyang kasama, sinusuportahan siya at tinutulungan siyang bumangon. Ang kanilang ugnayan ay mas matibay ngayon kaysa kailanman. Ngunit hindi titigil si Don Emilio. Ang kanyang galit ay lalong lumala nang malaman niyang alam na ni Rafa at Migs ang lihim. Determinadong si Rain si Ara, tinawagan niya ang isang press conference. Ang Lozano Group ay kasalukuyang nakakaranas ng isang hamon, sabi ni Don Emilio sa harap ng mga mamamahayag, ang kanyang boses ay puno ng pilit na pagiging marangal. Mayroon tayong isang empleyado, si Enya Ara, na nagdulot ng malaking kahihiyan sa ating kumpanya at sa ating pamilya. Napanood ni Ara, Rafa, at Migs ang live broadcast mula sa living room. Ang mga salita ni Don Emilio ay parang mga panakaw na kutsilyo. Si Enya Ara ay kasalukuyang nagdadalang tao ng kambal na may magkaibang ama, patuloy ni Don Emilio, ang kanyang tingin ay matalim na nakatingin sa kamera. Ito ay isang iskandalo na hindi natin matatanggap. Bilang CEO ng Lozano Group at bilang ama ng pamilya, kailangan kong protektahan ang ating pangalan. Kaya, opisyal kong idinedeklara na tatalikuran ni Enya Ara ang kanyang karapatan sa mga bata. Babayaran namin siya, ngunit wala na siyang kinalaman sa pamilyang Lozano. Ang mga bata ay ilalagay sa pangangalaga ng pamilya at palalakihin bilang mga tunay na Lozano. Walang mansa. Walang bahid. Napasigaw si Ara. Wala siyang karapatang gawin iyon. Hindi ko hahayaan. Naramdaman niya ang matinding pagkadismaya. Ang kanyang mga anak ay agawin sa kanya. Ang lahat ay tila nawala. Lahat ng pag-asa. Kalokohan, sigaw ni Migs, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi niya tayo kayang utusan. Hindi niya kayang kunin ang mga anak ni Ara. Biglang tumayo si Migs, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Nakita ni Rafa ang apoy sa mata ng kanyang kapatid, isang apoy na hindi pa niya nakita kailanman. Ang dating playboy ay ngayon ay isang taong may ipinaglalaban. Hindi na tayo magpapatalo, kuya, sabi ni Migs, ang kanyang boses ay matigas at puno ng bigat. Panahon na para lumaban. Hindi natin hahayaan na saktan niya si Ara o ang mga bata. Tumango si Rafa, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki para sa kanyang kapatid. Tama ka, Migs. Panahon na para bumangon. Lumapit si Migs kay Ara, hinawakan ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan. Hindi ka nag-iisa, Ara. Nandito ako. Hindi ko hahayaan na kunin niya ang mga anak mo.
Ako ang ama ng isa sa kanila. At ako, bilang Migs Lozano, ay ipaglalaban ka. At ang aking anak. Si Rafa ay tumayo sa tabi ni Migs at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kapatid. Ang kanilang mga mata ay nagkakaisa, puno ng determinasyon. Tumingin si Rafa kay Migs at pagkatapos ay sa buntis na tiyan ni Ara. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Mayroon silang ipinaglalaban. Isang bagong pamilya. Isang bagong simula. Panahon na para ipakita sa kanya kung sino tayo, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay puno ng pagdedesisyon. Hindi na tayo magpapatahimik, Migs. Panahon na para bumangon. Panahon na para ipakita sa kanya kung sino tayo. Ang tatlong tao ay nakatayo sa harap ng telebisyon, ang mga salita ni Don Emilio ay patuloy na umalingaw sa kanilang likuran. Ngunit ngayon, hindi na sila natatakot. Hindi na sila magtatago. Ang digmaan ay nagsimula na at handa silang lumaban. Para sa katotohanan. Para sa pamilya. Para sa mga bata. Hindi makatulog si Rafa. Ang mga salita ni Migs, ang pagiging determinadong ipagtanggol si Ara, at ang kanilang mga anak, ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ngunit alam niya na ang laban na ito ay hindi magiging madali. Si Don Emilio ay isang tigre na nakakulong, at handa siyang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang sikreto. Bumangon si Rafa mula sa kama. Oras na para lumaban. Kinaumagahan, nagtipon sina Ara, Rafa, Migs, at Mang Celia sa isang sulok ng library, malayo sa pandinig ng sinuman. Ang mesa ay puno ng mga dokumento, ang diary ni Eliza, ang binagong birth certificate ni Migs, at mga lumang kontrata ng Lozano Group na inilabas ni Rafa. Kailangan natin ng matibay na ebidensya para pabagsakin si Papa, simula ni Rafa, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng desisyon. Hindi lang sa isyu ng pamilya, kundi pati na rin sa kanyang mga iligal na gawain sa negosyo. Anong iligal na gawain, kuya? Tanong ni Migs, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Matagal na siyang nagtatago ng mga financial irregularities sa kumpanya, paliwanag ni Rafa. Ginagamit niya ang mga pondo ng kumpanya para sa kanyang mga personal na interes, at may mga pagtatangka siyang mag-launder ng pera sa pamamagitan ng mga shell corporations. Ang lahat ng ito ay para mapanatili ang kanyang kapangyarihan at maitago ang kanyang mga lihim. Naku po, bulong ni Mang Celia, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Delikado po yan, Sir Rafa. Alam ko, Mang Celia, sagot ni Rafa. Ngunit ito lang ang paraan upang masiguro na hindi na siya makakasakit pa sa iba. At para sa mga bata. Ang diary ng mama mo, Rafael, ay malaking tulong, sabi ni Ara, hinawakan ang lumang diary. Ito ang magpapatunay sa kanyang mga kasinungalingan tungkol kay Migs. At ito rin ang magpapaliwanag kung bakit ganoon siya ka-obsessed sa dugo ng Lozano. Mayroon din akong ilang contact sa media, sabi ni Migs, ang kanyang boses ay mas matatag ngayon. Kung ilalabas natin ito sa publiko, sigurado akong kakalat ito ng mabilis. Hindi natin ito pwedeng gawin ng walang plano, sabi ni Rafa. Papa, mayroon siyang malakas na koneksyon. Kakayanin niya tayong sirain bago pa tayo makalapit. Kailangan nating maging mabilis at tumpak, patuloy ni Rafa. Ako ang bahala sa legal na aspeto, ang paghaharap sa board at sa mga shareholders. Ikaw, Migs, ikaw ang bahala sa public relations, sa media. At ikaw, Ara, ikaw ang magiging boses ng katotohanan. Ikaw ang magiging mukha ng pag-asa para sa ating mga anak. Tumango si Ara, ang kanyang puso ay puno ng takot ngunit may kasamang lakas. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang mga anak. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kanilang operasyon. Si Rafa ay abala sa pagtitipon ng mga ebidensya laban sa kanyang ama. Lihim siyang nakikipagpulong sa mga miyembro ng board na hindi sang-ayon sa pamumuno ni Don Emilio. Marami na ang nagdududa sa pamumuno ni Don Emilio, Rafael, sabi ng isang board member, si Eng Ramos. Ang kanyang pagiging masyadong agresibo sa negosyo at ang mga pagkalugi sa ilang proyekto ay nagpaparamdam sa amin ng pagkabahala. May mga ebidensya po ako na nagpapatunay na mayroon siyang mga hindi magandang transaksyon, sabi ni Rafa, ipinakita ang ilang dokumento. At hindi lang yan ang kanyang itinatago. Mayroon pa siyang mas malalim na lihim na may kinalaman sa pamilyang Lozano. Nagulat si N. Ramos. Lihim? Ano yan, Rafael? Nagsimulang ipaliwanag ni Rafa ang sitwasyon, mula sa pagbubuntis ni Ara hanggang sa pagkatuklas nila sa tunay na pagkatao ni Migs.
Sa kabilang banda, si Migs ay lihim na nakikipag-ugnayan sa ilang journalist na kilala niya. Gumawa siya ng isang anonymous tip na naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa isang malaking iskandalo sa Lozano Group na may kinalaman sa dugo at mana. Nakuha ko na ang atensyon nila, kuya, sabi ni Migs kay Rafa sa telepono. Nagtatanong na sila. Ready na silang lumabas. Pero kailangan natin ng malakas na pasabog. Hindi nagtagal, naramdaman ni Don Emilio ang pagtaas ng tensyon. Nalaman niya ang mga paggalaw ni Rafa at Migs. Ang kanyang galit ay lalong lumala. Tinawagan niya si Mang Celia, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Celia, alam ko ang lahat ng ginagawa mo. Sinabi mo sa kanila ang lihim. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang magsalita? Don Emilio, patawarin niyo po ako, nanginginig na sabi ni Mang Celia. Hindi ko na po kayang itago. Ang mga bata may karapatan po sila sa katotohanan. Wala kang karapatan, sigaw ni Don Emilio. Kung hindi mo ititigil ang iyong pagiging traidor, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng tirahan at trabaho. At hindi lang yan, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatulong sa kanila. Samantala, sinubukan ni Don Emilio na harangan ang lahat ng mga account ni Rafa at Migs. Binawi niya ang kanilang mga credit card at pinutol ang lahat ng koneksyon nila sa kanilang mga assets. Papa, anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Rafa nang malaman niya. Sinisigurado ko lang na wala kayong magagawa laban sa akin, sabi ni Don Emilio, ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas. Hindi niyo ako kayang kalabanin. Ako ang Lozano. Ako ang may kontrol. Ngunit hindi sumuko si Rafa at Migs. Ang pagtatangkang iyon ni Don Emilio ay lalo lamang nagpalakas sa kanilang determinasyon. Hindi ka makakapigil sa amin, Papa, sabi ni Rafa. Masama ang ugali mo. Ang iyong mga sikreto ay lalabas. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay babalik sa iyo. Dumating ang araw ng board meeting. Ang pinakamahalagang meeting ng Lozano Group sa kasaysayan nito. Ang mga board members ay naroroon, pati na rin ang mga kinatawan ng media na inimbitahan ni Don Emilio. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para siraan si Ara. Nakatayo si Don Emilio sa harap ng podium, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng otoridad. Hawak niya ang isang mikropono at handa siyang magsalita. Mga kaibigan, mga kasamahan, at mga kinatawan ng media, simula ni Don Emilio, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Nagtipon tayo dito ngayon upang pag-usapan ang isang sensitibong issue na may kinalaman sa integridad ng Lozano Group. Tumingin siya kay Ara na nakaupo sa likod kasama sina Rafa at Migs. Ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Mayroon akong isang empleyado, patuloy ni Don Emilio, isang intern na nagdulot ng malaking problema sa atin. Si Enea Ara. Siya ang responsable sa isang iskandalo na maaaring sumira sa pangalan ng Lozano. Naramdaman ni Ara ang kanyang puso na humahampas. Ito na. Handa siyang harapin ang lahat ng kasinungalingan. Para protektahan ang ating reputasyon, kailangan nating gawin ang kinakailangan, sabi ni Don Emilio. Kaya, opisyal kong idinedeklara na sisimulan natin ang proseso ng pagtanggal kay Enea Ara sa lahat ng kanyang karapatan. At ang mga bata ay kukunin sa kanya. Biglang bumukas ang pintuan ng silid ng board meeting. Ang lahat ay napalingon. Nakatayo doon si Rafa at Migs, ang kanilang mga mukha ay seryoso, at ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi na sila mga bata na natatakot sa kanilang ama. Sila ay mga lalaking handang lumaban. Hindi na kami magpapatahimik, ama. Ang boses ni Rafa ay malakas at malinaw, umalingaw-ngaw sa buong silid. Panahon na para marinig ang buong katotohanan. Bumagsak ang katahimikan sa loob ng boardroom. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok kina Rafa at Migs, na ngayon ay matatag na nakatayo sa pintuan. Ang kanilang pagdating ay tila isang malakas na dagundong na nagpasabog sa pilit na kapayapaan na inilatag ni Don Emilio. Ano ang ibig sabihin nito, Rafael? Matalim na tanong ni Don Emilio, ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting pagkabigla. Ang ibig sabihin, Papa, tapos na ang mga kasinungalingan, matatag na sagot ni Rafa, at naglakad siya patungo sa podium, kasama si Migs. Lumapit din si Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng lakas na hindi pa nakita ni Don Emilio. Kinuha ni Rafa ang mikropono. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang ama, at pagkatapos ay sa mga board members at sa mga media na naroroon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bilang miyembro ng board at bilang anak ni Don Emilio Lozano,
narito po ako upang iwasto ang mga maling impormasyon na inilatag ng aking ama. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Don Emilio. Mayroon po kaming mga ebidensya ng mga illegal na transaksyon na ginawa sa ilalim ng pamamahala ni Don Emilio, patuloy ni Rafa, at inilabas niya ang mga folder na naglalaman ng mga ebidensya. Mga pondo ng kumpanya na ginamit para sa kanyang personal na interes, at mga scheme ng money laundering. Ang lahat ng ito ay para itago ang kanyang mga lihim at mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Napakasigaw ang isang board member. Ano? Totoo ba yan, Don Emilio? Mga kasinungalingan yan, sigaw ni Don Emilio, at sinubukan niyang lapitan si Rafa, ngunit pinigilan siya ng kanyang bodyguard. Sinusubukan lang nilang sirain ako. Lumapit si Migs sa mikropono. Hindi lang po iyan ang kasinungalingan ni Don Emilio. Mas malalim po ang kanyang sikreto. Isang sikreto na matagal na niyang itinago sa aming lahat. Nagulat ang mga mamamahayag. Ako po, simula ni Migs, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng sakit. Ako po ang isa sa mga sikreto niya. Ang pinagtataguan niya. Ang anak na hindi niya gusto. Tumingin siya kay Don Emilio. Hindi po ako tunay na Lozano. Ako po ay anak ng aking ina sa ibang lalaki. Buong buhay niya, tinago niya po ito, at kinamumuhian niya ako dahil dito. Nag-ingay ang buong silid. Mga kamera ay kumikislap. Mga boses ay nagtanong. Ang mga board members ay nagbulungan sa pagkabigla. Lumapit si Ara sa mikropono. Ang kanyang mata ay tuyo na, ngunit ang kanyang boses ay matatag. At ngayon, dahil sa kanyang obsesyon sa kalinisan ng dugo, gusto niya pong agawin ang aking mga anak. Ang mga bata na may magkaibang ama, isa kay Rafael at isa kay Miguel. Ang mga bata ko ay hindi produkto ng kasalanan. Sila ay bunga ng pag-ibig, sa kabila ng lahat ng pagkakamali at pagkalito, matatag na sabi ni Ara. At hindi ko hahayaan na agawin sila sa akin ng sinuman. Hindi ko hahayaan na sirain nyo ang kanilang kinabukasan dahil lang sa inyong obsesyon sa pangalan at tradisyon. Tumingin si Ara kay Don Emilio, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Ang halaga ng pamilya ay hindi sa dugo. Nasa puso. Nasa pagmamahal. Nasa pagtanggap. At sa pagpapatawad. At ito, Don Emilio, ang hindi nyo kailanman naunawaan. Nagsimulang umuga si Don Emilio. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga lihim ay nabunyag. Ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting nawawala. Isang miyembro ng board ang tumayo. Kung totoo ang mga sinasabi ni Rafael at Miguel, Don Emilio, ito ay isang malaking paglabag sa tiwala. Hindi namin ito matatanggap. Hinihiling namin ang iyong pagbibitiw, Don Emilio, sabi ng isa pang miyembro. Napasinghap si Don Emilio. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang imperyo ay nawawala. Ang kanyang pangalan, na kanyang pinrotektahan sa buong buhay niya, ay sinira ng kanyang sariling mga anak. Galit na galit si Don Emilio. Naglakad siya palapit sa mga anak niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Mga traidor! Mga walang utang na loob! Sinira niyo ang lahat! Ikaw ang sumira sa lahat, Papa, matatag na sabi ni Rafa. Sa pamamagitan ng iyong kasinungalingan at obsesyon. Biglang bumagsak si Don Emilio sa sahig, ang kanyang puso ay tila may sakit. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay tila mawawala ng buhay. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Nagmadali ang mga security guards na lumapit kay Don Emilio. Ang mga mamamahayag ay nagkukuhanan ng litrato. Ang boardroom ay puno ng kaguluhan. Don Emilio, sigaw ng kanyang bodyguard. Nagsimulang tumakbo ang mga YELE, emergency medical technicians, patungo sa kanya. Tumingin si Rafa at Mig sa kanilang ama, walang pakiramdam ng pagtagumpay. Tanging pagod at lungkot. Ang kanilang ama ay isang sira-sirang tao. Yumakap si Rafa kay Migs. Nagawa natin, Migs. Sa wakas, malaya na tayo. Naramdaman ni Migs ang yakap ng kanyang kapatid. Ang yakap na nagpapatunay na kahit hindi sila kadugo, sila ay pamilya. Lumapit si Ara sa kanila, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tapos na ang lahat. Niyakap ni Rafa at Migs si Ara. Ngayon, sa wakas, nagkakaisa sila bilang isang pamilya. Hindi ang pamilyang Lozano na gusto ni Don Emilio, kundi isang pamilya na binuo sa katotohanan, pagmamahal, at pagtanggap.
Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Ara ang isang matinding sakit. Hindi ito sakit ng damdamin. Ito ay isang pisikal na sakit. Isang matalim na kirot sa kanyang tiyan. Napakagat siya sa kanyang labi. Ang kanyang hininga ay humina. Ara. Okay ka lang? Tanong ni Rafa, napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Umiling si Ara. Naramdaman niya ang panibagong sakit na kumalat sa kanyang likod. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang tiyan. Parang mga anak na ako, bulong ni Ara, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanyang tubig ay tila pumutok. Nagulat si Rafa at Migs. Ang lahat ng drama ay biglang napalitan ng panibagong pag-aalala. Dalian niyo. Kailangan nating dalhin si Ara sa ospital, sigaw ni Rafa. Si Migs ay mabilis na lumapit kay Ara at sinuportahan siya. Tara, Ara. Kaya mo yan. Ang boardroom, na kanina ay saksi sa pagbagsak ng isang imperyo, ay ngayon ay saksi sa simula ng isang bagong buhay. Ang laban ay tapos na, ngunit ang pinakamahalagang kabanata ay magsisimula pa lamang. Ang sakit ay dumadaloy sa katawan ni Ara, isang alon ng paghihirap na hindi niya inakala na mararanasan. Ang lahat ng nangyari sa boardroom, ang pagbagsak ni Don Emilio, ang pagkakaisa ni Rafa at Migs, ay biglang naglaho, napalitan ng tanging pagtuon sa kasalukuyang sandali. Ang panganganak. Nasa ospital na sila, at si Ara ay nakahiga sa delivery room. Hawak ni Rafa ang kanyang isang kamay, at si Migs naman sa isa pa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding determinasyon. Naroon sila. Para sa kanya. Para sa mga bata. Kaya mo yan, Ara, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pag-aalala. Nandito lang kami. Huwag kang mag-alala, Ara, sabi ni Migs, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanya. Kasama mo kami. Lalabas na sila. Ang bawat kontraksyon ay tila nagpapamulat kay Ara sa kanyang bagong lakas. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang pagtataksil, ang takot, ang laban kay Don Emilio, ay tila naghanda sa kanya para sa sandaling ito. Hindi na siya ang dating Ara na mahina at natatakot. Ngayon, siya ay isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Narinig niya ang boses ng doktor. Isang malalim na pagtulak, Ina Ara. Kaya mo yan. Pinigilan ni Ara ang kanyang hininga. Pinipit niya ang mga kamay ni Rafa at Migs. Buong lakas siyang umiri. Ang sakit ay nagdulot ng dilim sa kanyang paningin, ngunit sa huli, naramdaman niya ang isang pag-urong. At pagkatapos, isang iyak. Isang malakas, masiglang iyak. Congratulations, Ina Ara. Isang malusog na babae, sabi ng doktor, at ipinakita ang isang maliit na nilalang na balot sa puting tela. Tumulo ang luha sa mata ni Ara. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagmamahal. Ang kanyang panganay. Ang kanyang anak. Ang ganda niya, Ara, bulong ni Rafa, ang kanyang mata ay nanunubig. Tiningnan niya ang bata na may pagmamahal na hindi pa nakita ni Ara. Ito ang kanyang anak. Ang kanyang dugo. Kaya mo pa, Ara. May isa pa, sabi ng doktor. Huminga ng malalim si Ara. May isa pa. Muling sumakit ang kanyang tiyan at muling umiri si Ara. Sa pagkakataong ito, mas madali. At pagkatapos, isang iyak muli. Isang malusog na lalaki naman, sabi ng doktor. Nang makita ni Ara ang pangalawang sanggol, isang alon ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Dalawang bata. Dalawang buhay. Dalawang ama. Ngunit sila ay isa na ngayon. Niyakap ni Rafa ang kanyang anak na babae, at si Migs naman ang anak na lalaki. Ang dalawang lalaki, na dati ay nag-aaway dahil sa kanya, ay ngayon ay nagkakaisa sa pagmamahal sa kanilang mga anak. Tiningnan ni Migs ang kanyang anak na lalaki, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal. Ang dating playboy na walang pakialam ay ngayon ay isang ama na puno ng responsibilidad. Ang ganda niya, bulong ni Migs, ang kanyang boses ay basag. Salamat, Ara. Ngumiti si Ara. Ang sakit ay nawala. Napalitan ng pag-asa at pagmamahal. Ito ang simula ng lahat. Sa mga sumunod na linggo, ang mansyon ng mga Lozano ay hindi na ang dating tahimik at puno ng tensyon na tahanan. Sa halip, ito ay puno ng tawanan ng mga sanggol at ang ingay ng pagiging isang pamilya. Si Don Emilio ay nasa ospital pa rin, nagpapagaling mula sa kanyang heart attack.
Ang kanyang kapangyarihan sa Lozano Group ay nawala na. Ang board ay nagtalaga ng bagong pamamahala, at si Rafa ang nagiging malaking impluensya sa pagbabago ng kultura ng kumpanya. Hindi na tayo magiging ganito, Ara, sabi ni Rafa isang araw, habang nakaupo sila sa living room, ang kanyang anak na babae ay natutulog sa kanyang bisig. Gusto ko ng isang Lozano Group na hindi lang about sa pera at kapangyarihan. Gusto ko ng isang kumpanya na may puso, na may pagpapahalaga sa tao. Si Migs, na dati ay palaging nasa labas at naghahanap ng kalayaan, ay ngayon ay madalas na nasa bahay. Nag-aaral siya ng parenting books, at masaya siyang magpalit ng diapers. Ang hirap pala, Ara, sabi ni Migs habang tinutulungan siyang paliguan ang kanilang anak na lalaki. Pero ang sarap sa pakiramdam. Ito pala ang totoo. Si Mang Celia ay masaya. Ang matandang mayordoma ay nakita ang lahat ng nangyari sa pamilya at ngayon nakikita niya ang pagbabago. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal sa tuwing nakikita niya ang dalawang batang tumatawa. Sa wakas, nagkaroon din ng liwanag ang pamilyang ito, sabi ni Mang Celia isang araw kay Ara, habang pinapanood nila sina Rafa at Migs na naglalaro sa hardin kasama ang mga sanggol. Ang dugo hindi yan ang pinakamahalaga. Ang pagmamahal. Yan ang totoo. Lumipas ang mga buwan. Lumaki ang mga bata. Ang anak na babae ni Rafa ay may malalaking mata at seryosong tingin, kagaya niya. Ang anak na lalaki ni Migs ay masayahin at palangiti, kagaya niya. Ngunit pareho silang mahal ng dalawang lalaki. Ang kanilang sitwasyon ay naging usap-usapan pa rin sa media, ngunit ngayon, ito ay tungkol sa isang kwento ng pagmamahal, pagtanggap, at pagpapatawad. Hindi na ito iskandalo. Ito ay isang testamento sa pagbabago. Isang hapon, nakaupo si Ara sa swing sa hardin, pinapanood si Rafa at Migs na naglalaro sa damuhan kasama ang kanilang mga anak. Ang tawanan ng mga bata ay pumuno sa hangin. Si Rafa, na dati ay malamig at kontrolado, ay ngayon ay tumatawa ng malakas habang hinahabol ang kanyang anak na babae. Si Migs, na dati ay walang pakialam, ay ngayon ay puno ng enerhiya habang tinutulungan ang kanyang anak na lalaki na maglakad. Hindi mahalaga ang dugo. Ang lahat ng pag-aalinlangan, ang lahat ng takot na inilagay ni Don Emilio sa kanila ay naglaho. Ang nakaraang puno ng sakit at lihim ay pinalitan ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa at pagmamahal. Tumingin si Ara sa kanyang mga anak na ngayon ay lumalaki na sa isang pamilya na hindi tradisyonal, ngunit puno ng pagmamahal. Hindi mahalaga ang dugo, bulong ni Ara, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang kanyang puso ay puno. Ang mahalaga ay pagmamahal, pagtanggap at pagpapatawad. Ito ang totoong pamilya ko. Ang araw ay sumikat sa kanila, nagbibigay ng liwanag sa isang bagong simula. Ang kwento ng pamilyang Lozano ay nagkaroon ng isang hindi inaasahang pagtatapos, na nagpatunay na ang pag-ibig, sa lahat ng kanyang forma, ay palaging magtatagumpay. Ang mga kadena ng nakaraan ay naputol na. At sila, sa wakas, ay malaya. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara, Rafa, at Migs, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, lihim, at walang hanggang pag-ibig. Sa aming minamahal na tagapakinig, marubdob po kaming nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bawat minuto na inyong iginugol sa pakikinig ay mahalaga sa amin. Bilang inyong scriptwriter, ang paglikha ng mundong ito ni Ara, Rafa, at Migs ay isang paglalakbay na puno ng emosyon. Naramdaman ko ang bawat sakit, bawat luha, bawat pagkabigla, at bawat ngiti na kanilang pinagdaanan. Ito ay hindi lamang isang kwento, ito ay isang piraso ng puso at kaluluwa na ibinahagi namin sa inyo. Ang anino ng pamana ay higit pa sa isang simpleng kwento ng pag-ibig. Ito ay isang pagtalakay sa kung paano ang mga lihim ng nakaraan ay maaaring bumalik upang hamunin ang kasalukuyan. Ngunit higit sa lahat, nais nitong iparating ang mahalagang mensahe na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa dugong dumadaloy sa ating mga ugat, kundi sa tapang na harapin ang katotohanan, sa kakayahang magpatawad ng walang pasubali, at sa kalakasan ng pagtanggap sa bawat bahagi ng ating pagkatao at ng mga taong mahalaga sa atin. Ito ay tungkol sa paghahanap ng pag-asa sa gitna ng unos, at pagbuo ng isang pamilya na hindi batay sa tradisyon, kundi sa pagmamahal at pangunawa. Naway nag-iwan ito ng malalim na marka sa inyong mga puso, at naway na ipakita nito na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang magmahal ng walang hanggan, kahit pabalikan ng nakaraan. Muli, maraming salamat sa inyong pagiging bahagi ng kwentong ito. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang inyong napulot?
Inaanyayahan po namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.